Hello mga ka-worries! So for today's video ay pupunta tayo sa Tugigaraw. So let's go! Nagbibilis na nga kami mga ka-worry ng aking asawa dahil pupunta kami ngayon sa Tugigaraw. Tumawag kasi kahapon ng ate ng aking asawa na meron na daw yung motor na bibigyan nila sa kanya. So dahil surprise ito ay wala na akong planong sabihin sa kanya, kaya nag-isip ako ng dadahilan ko kung ano talaga yung magiging rant namin sa Tugigaraw. Since may inutos sa amin ng aking kapatid na idaan doon sa Igig, ayun na rin yung sinabi kong magiging rant namin doon. Mabuti na nga lang mga ka-worry ay mabilis ko siyang napaniwala. Pupunta na nga kami mga ka-worry, kaso hindi pa nga kami nakakakalahati sa aming pupuntahan ay dinalaw na ng gutom ang aking asawa. Kaya bumuli muna siya ng buko juice at nagmerienda. Mabuti lang at may nabili siyang fried chicken kanina sa may kanto, kaya naibsan na agad ang gutom niya. Dahil nga wala kaming baon na tubig ay nagpabili na rin ako ng aking iinumin para hindi ako uhawin mamaya sa daan. Kaya naman pagkatapos namin magmerienda ay kailangan na namin pumunta dahil tawag na ng tawag ang kapatid ng aking asawa. Alam niyo ba kung bakit kami tinanghali mga ka-worry ay kailangan muna namin asikasuhin ang aming mga anak na aming iiwan. Dito na nga kami sa may nasiping mga ka-worry at nandito na agad kami sa may Alcala. Di joke lang, fast forward pa. Dito mga ka-worry ay magpapasip sa akin ng aking asawa dahil nga inaantok na daw siya. Total alam ko naman mag-drive mga ka-worry ay handa akong ipag-drive ang aking asawa. Sa mga katulad kong wife out there, kailangan talaga nating matutong magmaneho para just in case na may pupuntahan din kayo ay may kasalitan ng ating mga asawa. Bihira lang din kasi makapag-day off ang aking asawa mga ka-worry, kaya bihira lang din siya makapag-rest. Tapos pagka-day off naman niya mga ka-worry ay lagi niya ako niyayang lumabas. Kaya hindi ko talaga mapigilang maawa sa kanya mga ka-worry dahil napakainit pa ng tanghali kapag ka nagde-deliver siya. So andito na nga kami sa Tugigaraw mga ka-worry. Hindi na ako masyado nakapag-video dahil nga nag-GPS kami dyan. Hindi kasi namin alam yung way papuntang SM City dahil doon daw kami mag-meet up ng kanyang kapatid. Kaya naman naghintay muna kami saglit dahil naabutan namin ng street light na naka-red. Kaya naman nag-antay muna kami ng ilang segundo at mag-green ang street light para go na ulit. Ayan na nga at bumungad na sa amin ang pinakamalaking SM ng Tugigaraw City. Ito na nga at ipapark na namin ang aming motor para pumasok na kami dahil napakainit na dito sa labas mga ka-worry. Tumigil nga muna ako mga ka-worry para mag-video sana para sabihin titignan natin kung anong magiging reaksyon ng aking asawa, pero gusto na daw niyang pumasok dahil hindi daw siya makahinga dahil naiwan namin ang kanyang inhaler. Kaya hindi na ako nag-video at dito na nga kami sa loob dahil nandito na daw sila ate kanina pa. So ayun mga ka-worry, binibidyohan ko yung mga BMW dahil syempre pangarap din namin magkaroon ng ganyan. Hindi naman masamang mangarap mga ka-worry, malay natin matupad din balang araw. Nandito na nga si Ate Aika mga ka-worry at pupunta na namin si Mama Gina dahil nag-aantay daw sila doon sa waiting area. Binigay na pala ni Ate Aika dito yung susi ng motor mga ka-worry pero hindi ko nakuha na ng video dahil nag-bless ako kay Mama Gina dyan. Ganyan na nga lang talaga ang reaksyon ng aking asawa dahil sinabi ni Ate Aika na alam ko na. Advance birthday gift niya daw to and this Father's Day. Kaya naman pinuntahan na namin kung saan nakapark yung motor at titignan namin kung ano yung magiging reaction niya. Nilapitan na nga niya mga ka-worry yung kanyang NMAX. Talaga namang abot hanggang langit ang ngiti ng aking asawa. Kaninang nasa bahay pa kami mga ka-worry, ay binibiro niya ako na bilisan ko daw dahil nabibilad na daw sa araw ang kanyang NMAX. At ayan na nga, ang lakas talaga ng feeling niya. Pagkatapos na nga nun mga ka-worry, pumasok na kami sa loob para maghanap ng pharmacy. Dahil kanina pa hindi makahinga ang aking asawa. Dahil siguro sa tuwa sa kanyang regalo. Kaya bumuli muna kami mga ka-worry para may magamit siya kaso hindi ko na nabudyuhan. Yan pala mga ka-worry ay nauna nang umuwi si Mama Gina dahil may pupuntahan pa daw siya mamayang hapon. Kaya naman ay naglibot-libot muna kami at itong asawa kong makulit ng hiling at yun nga binigay agad. Sarap talaga magkaroon ng ganitong ate kapag isang hiling mo lang ay bibigay ka agad. Bihira lang kasi sila magkita mga ka-worry kaya ganyan siguro si ate sa kanya. Bumabawi. Kaya naman pumunta na nga kami sa food court mga ka-worry dahil gutom na daw sila at syempre ako rin. Sila nga pala yung maganda at gwapong anak ni Ate Aika. Syempre yan naman ang aking asawa. Habang inaantay pala namin yung pagkain namin, nanonood muna ako ng paligsahan ng mga bata dito. Titignan nila kung sino yung pinakamagaling. Napakaputi, chubby at chinita ng batang ito. Magaling din siya sumayaw. Heto na nga mga ka-worry at meron na yung pagkain namin. Mukhang mamimiss ko tong pagkain na to mga ka-worry dahil ang sarap. Di ko alam kung anong tawag dyan. Pero ang sarap kasi mga ka-worry dahil balance lang yung tamis, asim at anghang. Mukhang gutom na nga ang aking asawa. Di niya yata alam kung paano niya sisimulan ang pagkain niya.
Sarap din ng mga chicken wings nila dito mga ka-worry. You must try. Dito lang po sa food court ng SM City. Ito na nga at kumakain na ako. Nag-e-enjoy talaga ako sa lasa ng pagkain na to. Pagkatapos nga namin kumain dyan mga ka-worry ay sinabi ni ate na magkakape muna daw kami para di daw kami makatulog dahil pareho kaming magmamaneho mamaya. Wala kaming nahanap na upuan sa Starbucks. Hanap na lang kami ng ibang pagkakapehan. Kaya pumunta na lang kami dito sa may J Coffee. Sarap dito guys. Masarap yung mga donuts nila and masarap din yung mga coffee nila. Meron silang iced coffee, hot coffee, and marami pang iba. Katapos nga namin magkape mga ka-worry ay uuwi na kami. Hindi ko na rin na-videohan kung paano kami na maalam sa isa't isa. Nandito na nga kami sa labas mga ka-worry and uuwi kaming masaya. Uwi na kami guys. Worth it daw ang day off ni Aga, sabi niya. Dito na pala kami sa Alcala mga ka-worry. Dahil tagisa kami ng motor na dinilive ay hindi na ako nakapag-video. Tumigil yung asawa ko sa pagbilhan ng Alcala milk dahil bibili daw siya kaso sarado na. Mga 6 onwards na kasi guys, kaya siguro sarado na. So yun lang po, salamat po sa pagsuporta sa akin and sana supportan nyo ako hanggang sa huli. Thank you, bye!